Kaibigan, isang pinagpalang hapon sa'yo. Kaibigan, ang i-review natin itong Ling-She Coupe, no? Ito yung DXN, no? Na inyong request na i-review natin. Ito po ay mayroong 8.8 grams na carbohydrate content at saka 5.6 grams na sugar, no? Ayan guys, makikita natin yung nutrition packs, no? So makikita mo dyan yung carbohydrate content na sinasabi ko, 8.8. At saka yung sugar content, no? So, kung may estimate natin, yung expected raise ng ating blood sugar, ay i-multiply lang natin yan by 4. So, expected natin is 50 milligram per deciliter yung increase ng aking blood sugar 30 minutes after ko mag-inom ng DXN Coupe, no? So guys, kung bago ka sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, share, like, at kung ano pa ang gusto mong product na gusto mong ipa-review, isulat mo lang dyan sa comment section sa baba, no? Para mapaghandaan natin at ma-review natin, no? Pero bago yan, ako po ay magsusukat muna ng aking blood sugar. Kung ilan ang blood sugar po sa mga oras na to. Kasi ang kain ko ay kaninang alas 12 ng tanghali, wala pa rin rice. Ayan. Okay. So makikita dyan. So ang sugar po ngayon ay okay. So yun ngayon ang sugar ko. 97 milligram per deciliter ang sugar ko ngayong hapon, no? So ihinamta ko ng pupe. Ito po yan, no? Ito po ay international na binibinta sa iba't ibang bansa, no? DXN, no? Ling-She. Ayan. Ang iba dyan ay nakakarami na nito. So titingnan natin kung gaano kataas, no? Kung gaano kataas ang epekto sa atin, no? Titimplahin natin buhok. Ito ay mayroong a few grams lang. So hindi gano'ng kadamihan. So yan yung kulay ng DXN, no? O yung Ling-She Coupe, mayroon siyang Ganoderma extra, okay? Kinin natin itong gaano kasarap. Medyo may katapanan, guys, ng kape. Ramdam mo yung medyo mapait-pait? Kung sa lasa, lasang kupi pa rin. Di magkakalayo doon sa ibang mga kupi na natitikman natin. Guys, ito po ay BPAD registered or ito po ay nakaresto sa BPAD. Ang kanyang kategory ay higher risk factor, no? Yung medyo, ibig sabihin, mataas yung risk. So mayroon pa rin tayong pag-iingat doon sa mga ingredients na baka mayroon pa rin mga ingredients na maaaring kumontra sa ating katawan. So high risk po ang risk factor. Kaya i-verify natin ito para malaman yan. I-verify natin sa Bureau of Food and Drugs Administration. Pagkatapos ko uminom ng tabi, i-verify natin para malaman natin kung talagang registered. Ayan guys, no? I-verify na natin sa FDA, sa Food and Drug Administration. So punta tayo sa verification.fda.gov.ph and then hanapin natin yung food products, no?
Then, i-click natin yung all para makita natin yung ating hinahanap. Ayan, lalabas yung all food products. Then, ita-type natin yung product, no? Yung DXN copy para lumabas kung ito ay registered or hindi, no? So, malalaman natin yan. So, ayan na po, no? So, ito po ay papasok sa all food products at makikita natin na registered, no? So, kung mayroon hanggang kailan ang expiration date ng kanilang registration, nakalagay din dyan. At yung pangalan ng brand ng kape, no? Na ating iniinom. So, ito po makapasiguro tayo na ito talaga ay registered, no? Ganyan lang, nasa high risk factor, no? Ang product na to. So, nasa pag-iingat pa rin kung maaaring may kumontra sa ating katawan. Ang sugar ko pa rin ay 97. At tapos sa puminom ng 4:30. So, exactly 5 o'clock, no? Mamaya ay susukatin ko ulit kung ilan ang increase. So, ang increase na ating blood sugar, expected natin guys na increase ay nasa 50 mg per deciliter dahil minultiply natin yung carbohydrate content by 4. Timbang ko na 69 ay nasa 4 ang aking multiplier para makuha natin yung ating estimated raise ng ating blood sugar, no? Pag tayo ay hindi gumagamit ng dokumenter, nakita mo yung kanyang carbohydrate content dito nakalagay, no? Yan nakalagay dyan. So, multiply mo lang yun by 4 depende sa inyong edad, sa inyong timbang. Kung mas mataas ang timbang mo, by 3, no? Paglampas ng 70 yata, by 3 na. Pag wish dyan 40 ang edad mo, ang timbang mo, by 3 ang less than 48. Pag pataas na, by 2 pababa, na? Ang iyong multiplier. So, ayan, para makuha mo, kung ilan ang increase ng blood sugar mo, kahit hindi ka pa magamit ng glucometer. No? So, sa mga next video, ay tuturo ko yan kung paano, para alam natin, no, kung paano makuha kahit hindi tayo gagamit ng glucometer at alam natin yung ating blood sugar increase. Okay? So guys, abangan nyo lang, within 30 minutes ay susukatin ko aking blood sugar. Okay guys, ayan na, no? Malapit ng 30 minutes. Guys, ang expected natin na taas ng ating blood sugar ay 50 mg per deciliter. No? Yun po ay multiplied by 4 yung carbohydrates content dito. Depende sa inyong edad. Kung kayo ay mas mataas, depende sa inyong timbang. Kung kayo ay mas mataas sa 70 kilograms, multiply lang by 2. Kung kayo ay mababa sa 40 kilogram, multiply nyo by 3. No? So ako ay between 40 to 70, kaya ay multiply ko by 4. So expected, 30 minutes lang po. So maaaring hindi tayo makaabot dahil 30 minutes pa lang. Pero more or less, no? Nasa 50 yung ating expected blood sugar increase. Okay? So ayan na. Ito na ang ating results after 30 minutes. Okay? So, ito na po. Ito na po ang magiging result ng ating blood sugar 30 minutes after mag-inom ng DXN, no? DXN coffee. Okay? So, yan po yung ating blood sugar. 144. So, 97 kanina. Ang ating increase ay 47 mg per deciliter. So, muntik na tayo makaabot sa 50, no? Expected natin. Dahil nga, minultiply lang natin by 4 yung content, carbohydrate content or sugar content ng isang product. So, ganun lang kasimple guys. So, bago mo inumin, tingnan mo lang kung ilan ang carbohydrate content, multiply yung by 4, depende sa inyong timbang. Kung mas mataas sa 70, by 2. Kung mas mababa sa 40, by 3. Okay? Guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking channel para patuloy tayo makapagbigay sa inyo ng review. At pindutin niyo po yung notification bell at saka i-click mo yung all, no? Para ma-notify ka every time na mayroon akong i-review na products.